I learned this the hard way. Magagaya lang kasi yung bago mo pagka ganyan. Bis na dapat pantay yung kain. Ayun na. Good morning guys. Today ay sobrang anxious ako. Sana may matutunan kayo sa vlog na to, gaya ng may natutunan ako. And papunta ako ngayon sa south para mapapalitan lahat ng gulong ko. And itong pagdadrive ko ngayon, may kasama siyang pagdadasal na sana umabot ako, na sana hindi ako maflatan, hindi sumabog yung gulong ko or anything. Huwag nyo nang paabutin sa extent na napakadelikado ng gamitin ng kotse nyo. I learned this the hard way. And as someone who owns a car, drives a car, walang driver, anything, kailangan talaga alam natin yung basics. At isa sa basics na dapat alam natin ay yung gulong. Oh my gosh, kinakabahan ako. Ang nangyayari kasi sa gulong ko, hala, ang pangat ng kalsada, putik! Ano nangyayari? Bakit ganito yung kalsada ngayon? Bilang wala akong alam sa kotse masyado, umabot sa time na kailangan ko magpalit ng gulong dati, and then pinili ko na bilhin second hand na gulong, which is akala ko okay lang, and akala ko basta okay pa yung gulong, okay lang, safe pa siya. Yun pala hindi, nag-expire pala ang gulong after 5 years, and I didn't know that. I learned it the hard way. I learned it years later after buying second hand na mga gulong. And alam ko mali ako. Pag yun ang pagdiinan, alam ko mali ako. Para makatipid, kaya yun yung binili ko. So anong nangyayari, the more na nagtitipid tayo para sa kotse natin, the more na mas delikado ang possible na mangyari. Kailangan talaga nag-iingat. Kailangan updated sa maintenance ang kotse, mapabago or mapaluma. Kasi syempre nakasakay tayo sa ating kotse. Ang daming pwedeng mangyari. So may mga unforeseen accidents na nakakadelikado ng life. So, oh my gosh. So dapat talaga alagaan natin ang kotse natin. Dapat pala na nagpapalit si Martin ng gulong dati. Sumabay na rin ako. Ayan. Ayan yung tire shop. Ay, my gosh. Good luck talaga. Sabog ka. Sabog. Ito, hindi rin sumabog yung isa, oh. Kaya nga. Muntik na nga po, muntik na. Ayun na, biyak na, oh. Pinahanginan niya, buto na itakbo ba? Swerte pa ng bagya. Ha? Swerte pa ng bagya. Prendahan si Mike. Do. Ewan ko ba? Ano si Mike? Nico, oh. Nasabi na sa akin to ni Martin, parang sabi niya, siguro ano na yun, 2 weeks ago or 3, sabi niya, parang pag-gewang-gewang daw, balga-drive. Sabi ko, pangit lang siguro yung kalsada kasi sa Taft niya na feel nun eh. Tapos nung isang araw, sabi niya sa akin, bumaba ka dito sa lobby. Tapos nung dahan-dahan kami, pag-gewang-gewang na maandar yung kotse. Sabi ka lang nasabi. Ngayon ko lang nakita na ganyan na pala yung itsura niya. Oblong na, oh. Yung highway Oh my gosh, oh. all-terrain. Mamili tayong gulong. All-terrain. Ito. Ayan. Beach dito. Yung all-terrain. I-consider ko na yung EDSA ay bato-bato. Dahil basag-basag yung kalsada. Yung all-terrain, ha? Ang ganda niya na tignan. Ang
susunod kong project is car wash. Napakadugyot ng kotse ko kasi wala akong oras magpa-car wash. May matinong natira. Yung dati. Yung nasa harap sa Dating spare. anong year po yan? 2012. 2012. Kanina ba nagda-drive ako tapos may lubak-lubak. Napapapikit ako. Susunod kong project dito, car wash. Car wash. May nagdagay na nga eh, oh, clean me. Anong kain ng gulong? Gilid yung kinakain. Magagaya lang kasi yung bago mo pagka ganyan. So sa alignment yon. Naiiwan to. Imbis na dapat pantay yung kain. Oh. Kaya Ano yun? Yung basag. Sabog. Nasaan yung isa? Doon ba natatawa sa isa yung malaki yung ano eh. So may natamaan yun talaga. Meron yan. Pati ito. Dito sa gilid makikita ang manufacturing date ng gulong. 9/23, it means 9th week of 2023. Camber mo, kailangan i-correct. Tapos ito yung camber, ito yung wheel alignment. Ayan. Ano yung camber? Para pantay yung put-put ng tires. Ah. Ito yung wheel alignment. Kailangan i-correct para di masayang yung tires. Ano pong tawag dyan? Pero din, rack end, hindi magkasawa. Sa Manibela to eh. Manibela. Magkano usually ganyan pag pinaltan? Mura lang yan. Kaya. Ayos na ang ating kotse. Ayos na ang kotse ko. At inabot ng around 27,000 ang aking bill. So, merong maluwag na parts dun sa pangilalim na kailangan mapalitan na. Hindi na daw dapat patagalin. Tie rod. Nasa around, ano siya, 3-4, ganun. Rack end, kailangan din palitan. So, basta everything is like around yung quotation na magagastos ko para mapalitan yun is 9,100 pesos. So, nakakaiyak! Pero, ano nga naman ang ilang libo kung safe naman ang buhay mo habang nagda-drive, diba? So, yun na po. Yun na po ang aking vlog. Sana may natutunan kayo sa akin. Huwag nyo nang paabutin talaga na mangyari pa sa inyo yung na-experience ko. Ayan, doon nagtatapos ang ating vlog. Drive safe, guys. Really, drive safe.